Nagtanong si Zofan sa kanyang mga nakagrupo kung bakit daw ang mga ito nakatingin sa kanya, nagsisimula na raw tuloy siyang mahiya. Agad na tinanong ni Hitan ang ating bida kung talaga nga bang isa na itong novice warlord. Tinanong din ni Siyang Han at Don Se kung kaya ba raw nila madaling napatay ang large gray nest bear ay nang dahil sa tinutulungan sila ni Zofan. Humingi ng pasensya si Zofan sa kaibigan niyang si Hitan, hindi niya nga raw intensyon na ilihim dito ang totoo niyang lakas. Naisip niya lang daw na mas malaki ang posibilidad na makaakyat ang mga ito sa sunod na level kung sila lang mismo ang makikipaglaban sa large gray nest bear. Ito rin daw ang dahilan kaya palihim niya ang mga itong tinutulungan at hindi niya ipinapakita ang totoo niyang lakas. Parehas na sinabi ni Siyang Han at Don Se na wala raw dapat ihingi ng tawad si Zofan, sila pa nga raw itong dapat magpasalamat. Sinabi naman ni Hita na alam niya nga raw na isang genius si Zofan, pero hindi niya raw akalain na ganoon na pala ito kalakas. Nagpaalam na si Zofan sa tatlo para magpunta sa pangyayarihan ng kanyang exam. Sinabi ni Siyang Han na kaya raw pala nagpunta doon si Zofan ay nang dahil sa kukuha ito ng War God Preparation Exam. Hindi pa rin halos makapaniwala si Hitan na makakarating si Zofan sa level ng isang warlord gayong wala pang halos kalahating taon ang lumilipas noong huli silang nagkita. Sinabihan naman ni Don Se ang dalawa niyang kasama na kailangan na rin daw nilang bumalik, kapag natapos nga raw ang exam ni Zofan ay saka raw sila magdidiwang ng isang selebrasyon. Ngayong nag-iisa na lang si Zofan ay mas naging mabilis na ang ginagawa nitong paglalakbay. Habang tumatakbo ang ating bida ay napansin nito na maging ang mga dulong araw ng mga nadaanan niyang damo ay puro na matatalas. Ibang-ibang araw ang Gray Nest Forest na ito kumpara sa mga monster den na dati niyang napasok. Ang mga puno at maging hangin nga raw sa monster den na ito ay parang nagpapahatid ng ilang uri ng mensahe. Nagtanong si Zofan kay Little Gray kung nararamdaman rin daw ba nito ang kakaibang kapangyarihan ng kagubatang ito. Naisip ng ating bida na kahit kanina pa nga raw siyang tumatakbo sa Gray Nest Monster Den ay halos hindi nga raw siya napapagod, napakabilis nga raw na magbalik ng nawala niyang lakas habang nasa loob siya ng lugar na ito. Bukod nga raw sa ibang lugar, mukhang ang monster den pa lang na ito ang nag-mutate ng buo matapos ang gabi ng Starfall. Makalipas ang ilang oras ay natanaw na ni Zofan ang lugar kung saan ang tagpuan ng mga sasali sa gaganaping War God Preparation Exam. Sa itaas ng isang malaking bato ay hinihintay na siya ng apat niyang makakasama. Lahat ng mga ito ay may lakas ng isang warlord at bihasa sa paggamit ng kani-kanilang sandata. Sinabi ng pinakamatanda sa grupo na sa wakas nga raw ay dumating na ang panglima nilang miyembro. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na may pulang buhok kung ito na ba talaga ang taong hinihintay nila, sa itsurang araw nito ay parang wala pa itong 20 taon. Pagkalapit ni Zofan ay naisip nito na ang mga ito raw pala ang kanyang makakasama sa kanyang exam, hindi niya nga rin daw inasahan na ganoon kabata ang kabuuan ng kanilang team. Nagtanong ang pinakamatanda sa ating bida kung ito nga ba raw si Zofan, nagpakilala rin siya na siya raw si Shuji, ang tumatayong leader ng kanilang exam. Sinabi ni Shuji na inulit nga raw sa kanya ng kanyang instructor na si Zhang Pan na may batang genius ang sasali sa kanilang War God Preparation Exam. Hindi niya nga lang daw inasahan na napakabata pa pala nito at hindi pa ito umaabot ng 20 taon. Humingi ng pasensya si Zofan dahil na late raw siya ng pagdating. Marahil nga raw ay hinintay siya ng mga ito ng matagal. Naisip ni Zofan ang pagtawag ni Shuji ng instructor kay Zhang Pan, napapaisip siya kung estudyante ba raw ito ni Instructor Zhang. Pinakilala ni Leader Shuji ang lalaki na may pulang buhok, ito raw si Cheng Ziyu, ang mid-range attacker ng kanilang War God Preparation Group at ang main weapon daw nito ay si bat o spear. Sinabi ni Cheng Ziyu kay Zofan na tawagin na lang daw siya nito sa palayaw niya na Handsome Ziyu. Nagpakilala naman ang babae na may dilaw na buhok, sinabi nito na ang pangalan niya raw ay Ding Yiying. Nagtanong din ito kung talaga bang wala pang 20 taon si Zofan. Noong makasagot ng oo ang ating bida ay natuwa ito, mabuti raw at may makakasama sila na mas bata sa kanya. Sinabihan ni Chen Ziyu si Zofan na babalaan na raw niya agad ito, huwag daw itong masyadong lalapit kay Ding Yiying dahil sa kanya ng araw ito. Lumapit naman si Ding Yiying kay Zofan at sinabi na wag daw itong makikinig sa mga sinasabi ni Cheng Ziyu, kakailanganin nga raw nila mamayang bantayan at protektahan ang isa't isa. Naisip ng ating bida na kahit nga raw kailangan nilang bantayan mamaya ang isa't isa,
Hindi raw ito dapat dumidikit sa kanya ng ganoong kalapit. Nagpakilala rin ang pinakatahimik sa grupo, nag-hi lang ito kay Zofan at sinabi na siya raw si Zhu Liao. Ipinaalam ni Leader Shuji kay Zofan na hindi raw bihasa si Zhu Liao na makihalubilo sa ibang tao. Nagtanong si Zofan kung ang ibig sabihin ba raw ng kanilang leader ay mayroong social anxiety si Zhu Liao. Parehas namang sumagot sina Ding Yiying at Cheng Ziyu na tama raw ang ating bida. Naisip ni Zofan na inakala nga raw niya na ang lahat ng miyembro na sasali sa War God Preparation Exam ay mga proud geniuses. Hindi niya raw inakala na iba pala ito sa kanyang inaasahan. Nagyakag na si Leader Shuji na simulan na raw nila ang kanilang misyon, magsimula na nga raw agad sila para mabilis din silang matapos. Pinagpatuloy ng 5 ang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa liblib na bahagi ng kagubatan. Habang naglalakad ang 5 ito ay unti-unti na ang mga itong nakakaramdam ng panlalamig, unti-unti na nga raw bumabagsak ang temperatura ng kanilang paligid. Sinabi ni Cheng Ziyu na sa lamig nga raw ng lugar ay pupusta siya na halos 0 degrees na ang temperatura doon. Naisip ni Zofan na hindi niya raw inasahan na sa loob ng liblib na bahagi ng Grey Nest Monster Den ay makakatagpo sila ng maraming bilang ng mga cold iron trees. Ang mga cold iron tree ay ang mga mutated plant na nagsimulang lumabas matapos ang gabi ng starfall, lumalaki ito sa pamamagitan ng pag-absorb sa lamig sa hangin at ang mga sanga nito ay halos kasing tigas ng bakal. Sinabi ni Ding Yiying kay Leader Shuji na dahil nga raw naroon na sila, dapat ay sinasabi na nito sa kanila ang detalye ng kanilang War God Preparation Exam. Sumagot naman si Leader Shuji ng lahat daw ng preparation exam ay pare-pareho lang din ang nilalaman. Iyon nga raw ay ang pumasok sa isang pugad ng Monster Den at pumatay ng isang B-rank Monster King. Nagulat si Ding Yiying sa isinagot sa kanya ng kanilang leader, paano nga raw sila papatay ng isang B-rank Monster King gamit lamang ang kasalukuyan nilang lakas. Sinabi naman ni Leader Shuji na kung napakadali lang daw ng misyon na ibibigay sa kanila, paano nga raw sila may kukonsidera bilang mga backups ng mga War Gods. Sinabi rin ni Leader Shuji na isang araw siyang Intermediate Starfall Warlord at mga Novice Starfall Warlord rin ang lahat ng mga ito. Isa na nga raw ang kanilang grupo sa mga top teams kung lakas at kapangyarihan lang din ang pag-uusapan. Basta raw magtulong-tulong lang sila sa pagsasagawa ng isang magandang plano ay magagawa na raw nilang makapasa sa exam na ito. Naisip ng ating bida na kahit nga raw totoo ang mga sinabi ni Shuji, hindi pa rin daw ganoong kadali ang pumatay ng isang B-rank Monster King. Ibinasi ni Yav lang daw ito sa lakas ng kanyang mga kasamahan, pero kung ibabasi raw ito sa kanyang lakas, nagagawa na nga raw niya noon na makipaglaban sa mga A-rank monsters, kaya hindi na rin masyadong problema sa kanya ang makipaglaban sa mga B-rank monster. Saka na nga lang daw niya ipapakita ang totoo niyang lakas depende sa hinhiningi ng sitwasyon. Binalaan ni Leader Shuji ang buong grupo na magsihanda na raw ang mga ito, may mga halimaw nga raw na papalapit sa kanila. Ang mga halimaw na tinutukoy ni Shuji ay ang mga C-rank flying monster na tinatawag na Sobek Eagle. Sinabihan ni Shuji na mag-ingat daw ang mga ito sa pag-atake ng mga halimaw, bukod nga raw sa mayroon nitong matalas na tuka ay may lason din ang mga kuko ng mga ito. Sinabi ni Shuji sa pinamumunuan niyang grupo na bunutin na raw nila ang kanilang mga sandata, at maghanda na raw sila sa magaganap na laban. Shoutout kay Idol Grey Bull TV sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Napamura si Cheng Ziyu dahil namamanhid pa raw ang mga kamay at paa niya nang dahil sa lamig. Medyo bumagal nga raw ang kanyang paggalaw kaya hindi siya makakaiwas kapag sabay-sabay siyang inatake ng mga halimaw. Sinabihan ni Ding Yiying si Cheng Ziyu na mag-focus daw ito sa 2 halimaw na nasa malayo, siya na nga raw muna ang bahala sa mga halimaw na lumalapit sa kanila. Natuwa naman si Cheng Ziyu sa pagtulong sa kanya ni Ding Yiying, talagang lagi nga raw siya nitong inaalala. Sinabihan naman ni Ding Yiying si Cheng Ziyu nang manahimik daw ito, mag-focus na lang daw ito sa laban at huwag na nga raw siya nitong landiin sa ganoong kapanganib na sitwasyon. Hindi man magaling makihalubilo si Zhu Liao pero hindi naman ito nakaapekto sa kanyang pakikipaglaban, maayos nito na naitataboy ang mga halimaw na lumalapit sa kanilang posisyon. Sinabihan ni Shuji ang lahat ng kanyang mga kagrupo na bantayan daw ng mga ito ang kani-kanilang depensa, huwag na rin daw sila masyadong lalayo. Panatilihin nga raw ng mga ito ang kanilang distansya sa isa't isa at huwag nilang hahayaang magkaroon ng pagkakataon ang mga halimaw na makalamang ng posisyon sa kanila.
Habang nakikipaglaban ay naisip ni Zofan na nararapat nga lang daw ang mga kasama niya na lumahok sa kanilang War God Preparation Exam, dahil hindi nga rin daw biro ang taglay ng mga itong lakas. Kahit nga raw ito pa lang ang unang beses na nagkasama-sama sila ay masasabi niya na maganda ang kanilang nagiging teamwork. Kahit marami at may kakayahang lumipad ang mga So-Mouthed Eagle ay hindi pa rin ang mga ito nagkaroon ng kalamangan sa grupo na kinabibilangan ng ating bida. Naisip ni Zofan na ito nga raw ang totoong lakas ng mga tao na nagnanais na maging isang War God backups. Noong nagsama-sama ang maraming halimaw sa iisang direksyon ay doon na umaksyon ang leader na si Shuji. Agad itong tumalon pa itaas upang gamitin ang kanyang C-rank battle skill na tinatawag na Hammerhead Whirlwind. Namatay ang mga halimaw na direktang tinamaan ng skill na ito at nagtamo naman ng malaking pinsala ang ilang halimaw na nahagip nito. Humanga si Ding Yiying dahil napaka-perpektong araw ng Hammerhead Whirlwind na ginamit ni Shuji, nararapat nga lang daw ito para tumayo bilang leader ng kanilang team. Naisip ni Zofan na nasa level ng araw siya ng Intermediate Starfall Warlord pero nakakakuha pa rin daw siya ng stat points kahit na mga C-rank monsters lang ang kalaban nila. Napapaisip siya kung nangyayari ba raw ito nang dahil sa mga flying type monsters ang mga Grey Nest So-Big Eagle. Pero mas malamang nga raw nakagagawa nito ng kakaibang katangian ng Grey Nest Monster din. Naisip ni Zofan na hindi na nga rin daw masama ang makakuha siya ng isang stat point sa kada 3 C-rank monsters na kanyang mapapatay. Sa gitna ng pakikipaglaban ng ating bida ay may bigla itong napansin. Naramdaman niya nga raw na ginagamitan siya ng isang observation skill. Sinabi ni Cheng Ziyu kay Zofan na hindi niya raw inasahan na mayroon itong A-rank mystic weapon. Sinakyan naman ng ating bida ang sinabi ni Cheng Ziyu, pinuri pa niya ito at sinabi na napakahusay nga raw ng obserbasyon nito. Naisip ni Zofan na magkakasama nga raw silang lahat sa iisang War God Preparation Exam team, siguro naman daw ay hindi nito susubukan na nakawin ang kanyang A-rank mystic weapon. Nagsalita ulit si Cheng Ziyu at sinabi na matagal na nga raw niyang gustong makakuha ng isang A-rank mystic weapon, yayaman nga raw siya sa sandaling makapagbenta siya ng ganoong sandata. Sinabihan ni Leader Shuji si Cheng Ziyu na mag-ingat daw ito sa pananalita, kasalukuyan nga raw itong miyembro ng kanilang War God Preparation Exam Team at may potensyal din ito na maging isang War God sa hinaharap. Sinabihan din ni Ding Yiying si Cheng Ziyu na magkakaroon din daw ito ng ganoong sandata basta maghintay at mag-ipon lang daw ito. Sumagot naman si Cheng Ziyu nang hindi na nga raw siya makapaghintay, gusto na nga raw niyang magkaroon ng isang A-rank mystic weapon nang wala siya masyadong ginagawa. Naisip ni Zofan na mukhang gustong-gusto nga raw makuha ni Cheng Ziyu ang kanyang Blade of Retribution. Pero inasahan na niya raw ito lalo na't ngayon lang din naman sila nagkasama-sama, marahil nga raw ay hindi lang si Cheng Ziyu ang nagnanais na makuha ang kanyang sandata. Naisip ni Zofan na kailangan niya nga raw munang itago ang kanyang tunay na lakas. Kapag may sumubok nga raw na magnakaw sa kanya ay sa kanya ito dudurugin at tuturuan ng leksyon. Noong nabawasan na ang tensyon ay tinanong ni Ding Yiying ang kanilang leader na si Shuji kung bakit daw doon sila pumunta at ano ba raw talaga ang eksaktong nilalaman ng kanilang exam. Sumagot naman si Leader Shuji na nakita na rin daw ng mga ito ang mga Grey Nest So-Mouthed Eagle, kaya kahit papaano ay nahulaan na rin ng mga ito ang kakailanganin nilang gawin. Sinabi ni Shuji na kailangan nga raw nilang patayin ang pinaka-boss ng mga So-Big Eagle na naninirahan sa loob ng Cold Iron Tree Cave. Ito nga raw ang B-rank monster king na pakay nila, at malamang nga raw ay napapalibutan din ito ng napakaraming alagad. Nagulat si Ding Yiying nung malaman nito na kailangan pala nilang pumatay ng isang B-rank flight type monster king na pinoprotektahan ng napakaraming C-rank flying monsters. Napatanong si Ding Yiying na hindi ba raw napakahirap naman ang misyon nilang ito, may posibilidad ba raw kaya na matapos nila ito. Sumagot naman ang leader na si Shuji na wala nga raw silang magagawa dahil ito ang naging resulta noong pinabunot sila ng misyon. Sino ba raw sa mga ito ang bumunot ng misyon na gagawin ng kanilang team? Inamin naman ni Ding Yiying na siya nga raw pala ang bumunot nito, dahil doon ay iniba na niya ang usapan. Sinabi niya na malaki nga raw ang tiwala niya na magtatagumpay sila gamit ang kani-kanilang lakas at ang pamumuno ng kanilang leader. Inihanda ulit ng lahat ang kani-kanilang mga sandata noong maramdaman nila na mas lalo pang lumamig ang kanilang paligid. Sinabihan ni Leader Shuji ang pinamumunuan niyang grupo na hindi raw yun ang tamang lugar para mag-usap-usap sila, dapat nga raw ay pumapasok na agad sila sa loob ng Cold Iron Tree Cave.
Naisip ng ating bida na matatagpuan nga raw ang Cold Iron Tree Cave sa pinakamalalim na bahagi ng Grey Nest Monster Den. Ang lamig nga raw ng lugar na ito ay sapat para maapektuhan ang kanilang kakayahan na makipaglaban at isang araw itong malaking problema para sa mga War God Preparation Exam Team na gaya nila. Pero kahit nga raw mas mapanganib ang lugar na ito ay marami pa ring mga Starfall Warrior ang nagtatangkang magpunta dito, sinasadya pa nga raw ng mga taong ito ang mga Grey Nest Sobik Eagle. Dahil naibibenta nga raw sa mataas na halaga ang mga tuka ng mga halimaw na ito. Naisip din ni Zofan na sa loob nga raw ng malalim na bahagi ng Cold Iron Tree Cave, bukod nga raw sa boss monster ng mga Grey Nest Sobik Eagle, ay mayroon rin dong bukal na nababalita na kayang magpagaling ng anumang pinsala. Pero itinuturing pa rin daw ito ng karamihan na isang alamat, lalo na't wala pa mismong makapagsabi kung saan ba talaga ang totoo nitong lokasyon. Sinabi ni Ding Yiying na napakalamig nga raw sa loob ng kuwebang ito, kung alam niya nga raw na ganoon pala ang temperatura ng lugar na kanilang pupuntahan, sana nga raw ay nagsuot pa siya ng ilang damit. Naisip din ni Zofan na talagang napakalamig nga raw sa loob ng Cold Iron Tree Cave, kailangan niya nga raw mag-ingat sa malamig na epekto ng kapaligiran kapag nasa gitna na sila ng kanilang pakikipaglaban. Habang naglalakad ay napaisip ang ating bida kung nagkakamali lang ba raw siya. Bakit nga raw pakiramdam niya ay may mali sa lugar na yun? Itinuro ni Leader Shuji ang isang direksyon, sinabi niya na malamang nga raw ay doon ang tamang daan. Nangamba si Zofan noong may bigla itong naramdaman sa kanilang paligid. Agad na binuhat ni Zofan paatras si Ding Yiying noong makita niya na may bagay na tatama sa kinatatayuan nito. Nagtaka ang lahat kung ano raw ang nangyari, napapaisip sila kung nakapasok ba raw sila sa isang patibong. Pagkatingin nila sa nakabagsak na bagay ay natukoy nila na isa itong kuko at nagmula ito sa halimaw na Grey Nest Sobik Eagle. Pagkaobserba ni Zofan sa kuko ay sinabi nito sa kanyang mga kasamahan na hindi raw ganito ang haba ng kuko ng mga halimaw na nakalaban nila sa labas. Base nga raw sa laki nito ay malamang na nagmula ito sa pinakaboss ng mga Sobik Eagle. Nangamba si Leader Shuji dahil mukhang simula nga raw nang pumasok sila sa Cold Iron Tree Cave ay mukhang inaabangan na sila ng boss ng mga lumilipad na halimaw. Sinabihan ni Shuji ang kanyang mga kasamahan na kailangan daw nilang mag-ingat kapag napalaban na ulit sila sa mga Sobik Eagle. Marahil nga raw ay magagawa ulit nila ang mga itong matalo gamit ang kasalukuyan nilang lakas, pero kailangan pa rin daw nilang mag-ingat para sa sarili nilang kaligtasan. Sa pagpapatuloy ng pagpasok ng buong grupo ay naisip ng ating bida na habang lumalalim nga raw sila ay mas lalong nagiging kakaiba ang kanyang nararamdaman, napapaisip siya kung dahil ba raw kaya ito sa boss ng mga Grey Nest Sobik Eagle. Ilang minuto na ang lumilipas pero nananatili pa ring payapa ang kanilang paglalakad, simula kanina ay wala pa silang nakakalaban na mga halimaw. May biglang napansin si Zofan sa unahan ng landas na kanilang tinatahak. Inihanda niya ang kanyang sarili sa posibilidad na baka mapalaban na sila sa mga halimaw. Pero bigla na lang nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog sa kanilang paligid, naging dahilan ito ng pagguho ng lupa na kanilang kinatatayuan. Takang-taka rin ang nasa unahan na si Leader Shuji kung ano raw ang dahilan ng mga pagsabog na ito. Noong mahuhulog na sina Zofan ay agad nitong inilabas ang kanyang monster restraining rope. Agad na kumapit sina Zuliao at Ding Yiying sa lubid na inilabas ng ating bida, sinabi ni Zofan sa dalawang ito na mabuti raw at ligtas na sila. Pero agad ulit silang nalagay sa panganib noong bigla na lang naputol ang kinakapitan nilang lubid. Sa gulat ni Ding Yiying sa pagkakaputol ng lubid ay napahiyaw ito ng malakas, humihiyaw rin ito dahil natuloy na ang pagkakahulog nilang tatlo ni Zuliao at Zofan. Pagkababa nila ay nagtanong agad si Zofan kung ayos lang ba raw ang mga ito. Sumagot naman ng oo si Ding Yiying, sinabi nito na mabuti na lang daw at medyo mababa na ang kanilang binagsakan. Sinabi rin ni Zuliao na ayos rin lang daw siya pero napahiwalay nga raw sila sa kanilang leader na si Shuji. Inakala nga raw niya na doon na sila mamamatay, mabuti na lang daw at hindi masyadong malalim ang kanilang hinulugan. Sinabi rin ni Zuliao na sino raw kaya ang gumawa ng patibong na ito. Naisip ni Zofan na pinutol nga raw ang kanyang monster restraining rope gamit ang isang high-ranked Starfall equipment, napapaisip siya kung may ibang team pa ba raw ang naroon sa loob ng Cold Iron Tree Cave bukod sa kanila. Sinabi ni Ding Yiying na mukhang hindi na raw sila makakaakyat sa itaas, kaya mag-umpisa na raw silang maglakad simula doon. Lahat nga raw ng mga ruta sa Cold Iron Tree Cave ay patungo sa pugad ng boss ng mga Sobik Eagle,
Doon na nga raw nila hintayin ang kanilang leader at ang iba pa nilang kagrupo. Magsisimula na sanang maglakad ang tatlo pero bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog. Nakaramdam sila ng kaba noong maramdaman nila na may mga lumilipad sa kanilang itaas. Pagtingala nila sa itaas ay doon pa lang nila napagtanto kung nasaan na sila, naruroon nga raw pala sila ngayon sa mismong pugad ng boss ng mga Soviet Eagle.